Kabanata 34, ang imbitasyon. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 11 versikulo 28 hanggang 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Ang mga salitang ito ng kal-iwan ay sinabi sa karamihang sumunod kay Jesus. Sinabi ng tagapagligtas na sa pamamagitan lamang ng kanyang sarili makakatanggap ang mga tao ng kaalaman tungkol sa Diyos. Binanggit niya ang kanyang mga disipulo bilang ang mga pinagkalooban ng kaalaman sa makalangit na mga bagay. Ngunit wala siyang iniwan na maramdaman ang kanilang sarili na napalayo sa kanyang pangangalaga at pagmamahal. Lahat ng nagpapagal at nabibigatan ay maaaring lumapit sa kanya. Ang mga eskriba at mga rabay, sa kanilang mahigpit na atensyon sa mga relihiyosong anyo, ay nagkaroon ng pakiramdam ng kagustuhan na hindi kailanman masisiyahan ng mga ritual ng penitensya. Ang mga public at mga makasalanan ay maaaring magkunwaring kontento sa makasalanan at makamundong, ngunit sa kanilang mga puso ay kawalan ng tiwala at takot. Si Jesus ay tumingin sa mga nababagabag at pusong nabibigatan, yaong ang mga pag-asa ay nasira, at na may makalupang kagalakan ay nagsisikap na patahimikin ang pananabik ng kaluluwa, at kanyang inanyayahan ang lahat na makasumpong ng kapahingahan sa kanya. Magiliw na sinabi niya sa mga taong nagpapagal, pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Sa mga salitang ito si Kristo ay nagsasalita sa bawat tao. Alam man nila o hindi, lahat ay pagod at bigat sa bigat. Ang lahat ay binibigatan ng mga pasanin na tanging si Kristo lamang ang makakaalis. Ang pinakamabigat na pasanin na dinadala natin ay ang bigat ng kasalanan. Kung hahayaan tayong pasanin ang pasanin na ito, dudurog tayo nito. Ngunit ang walang kasalanan ang pumalit sa atin. Inilagay sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Isaias Kapitulo 53 versikulo 6. Pinasan niya ang bigat ng ating kasalanan. Aalisin niya ang pasan sa ating pagod na mga balikat. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ang pasanin ng pag-aalala at kalungkutan ay kanyang dadalhin. Inaanyayahan niya tayong ihagis ang lahat ng ating pag-aalala sa kanya, sapagkat dinadala niya tayo sa kanyang puso. Ang elder brother ng ating lahi ay nasa tabi ng walang hanggang trono. Tinitingnan niya ang bawat kaluluwa na nakaharap sa kanya bilang ang tagapagligtas. Alam niya sa pamamagitan ng karanasan kung ano ang mga kahinaan ng sangkatauhan, kung ano ang ating mga gusto, at kung saan nakasalalay ang lakas ng ating mga tukso, sapagkat siya ay tinukso sa lahat ng bagay gaya natin, gayon may walang kasalanan. Binabantayan kanya, nanginginig na anak ng Diyos. Natutokso ka ba? Siya ang maghahatid. Mahina ka ba? Palalikasin niya. Ignorante ka ba? Siya ang magliliwanag. Nasugatan ka ba? Magpapagaling siya. Ang Panginoon ay, sinasabi ang bilang ng mga bituin, gayunpaman, pinagaling niya ang mga bagbag sa puso, at tinatalian ang kanilang mga sugat. Awit Kapitulo 147 versikulo 4-3. Lumapit sa akin, ang kanyang paanyaya. Anuman ang iyong mga pagkabalisa at pagsubok, ipahayag ang iyong kaso sa harap ng Panginoon. Ang iyong espiritu ay magiging handa para sa pagtitiis. Bubuksan ang daan para ihiwalay mo ang iyong sarili sa kahihiyan at kahirapan. Kung mas mahina at mas walang magawa ang alam mo sa iyong sarili, mas magiging malakas ka sa kanyang lakas. Kung mas mabigat ang iyong mga pasanin, mas pinagpala ang natitira sa paghahagis nito sa tagapagdala ng pasan. Ang pahinga na iniaalok ni Kristo ay nakasalalay sa mga kondisyon, ngunit ang mga kondisyong ito ay malinaw na tinukoy. Sila ang mga kung saan lahat ay maaaring sumunod. Sinasabi niya sa atin kung paano matatagpuan ang kanyang kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, sabi ni Jesus. Ang pamatok ay isang instrumento ng paglilingkod. Ang mga baka ay pinamatik para sa paggawa, at ang pamatok ay mahalaga upang sila ay makapagtrabaho ng mabisa. Sa pamamagitan ng ilustrasyong ito ay itinuro sa atin ni Kristo na tayo ay tinawag sa paglilingkod hanggat may buhay. Dapat nating pasanin ang kanyang pamatok, upang tayo ay maging mga kamanggagawa sa kanya. Ang pamatok na nagbubuklod sa paglilingkod ay ang batas ng Diyos. Ang dakilang batas ng pag-ibig na inihayag sa Eden, na ipinahayag sa Sinai, at sa bagong tipan na nakasulat sa puso, ay yaong nagbubuklod sa taong manggagawa sa kalooban ng Diyos.
Kung hahayaan tayong sundin ang sarili nating mga hilig, pumunta kung saan tayo aakayin ng ating kalooban, dapat tayong mahulog sa hanay ni Satanas at maging may-ari ng kanyang mga katangian. Kung kaya't ikinukulong tayo ng Diyos sa kanyang kalooban, na mataas, at marangal, at nakakataas. Nais niya na tayo ay matyaga at matalinong gampanan ang mga tungkulin ng paglilingkod. Ang pamatok ng paglilingkod kay Kristo mismo ay pinasan sa sangkatauhan. Sinabi niya, "Ako ay nalulugod na gawin ang iyong kalooban, O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso." Awit Kapitulo 40 versikulo 8. Ako ay bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 6 versikulo 38. Ang pag-ibig sa Diyos, kasigasigan para sa kanyang kaluwalhatian, at pag-ibig sa nahulog na sangkatauhan, ang nagdala kay Jesus sa lupa upang magdusa at mamatay. Ito ang nagkokontrol na kapangyarihan ng kanyang buhay. Ang prinsipyong ito ay ipinag-uutos niya sa atin na gamitin. Marami ang nananakit sa puso dahil sa bigat ng pangangalaga dahil hinahangad nilang maabot ang pamantayan ng mundo. Pinili nila ang serbisyo nito, tinanggap ang mga kaguluhan nito, pinagtibay ang mga kaugalian nito. Kaya't ang kanilang pagkatao ay nasira, at ang kanilang buhay ay naging pagod. Upang matugunan ang ambisyon at makamundong pagnanasa, sinusugat nila ang budi, at nagdadala sa kanilang sarili ng karagdagang pasanin ng pagsisisi. Ang patuloy na pag-aalala ay nakakapagod sa mga puwersa ng buhay. Nais ng ating Panginoon na isantabi nila ang pamatok ng pagkaalipin. Inaanyayahan niya silang tanggapin ang kanyang pamatok, sabi niya, "Madali ang aking pamatok, at magaan ang aking pasanin." Inutusan niya silang hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang kanyang pangako ay ang lahat ng bagay na kailangan sa kanila para sa buhay na ito ay idaragdag. Ang pagkabalisa ay bulag, at hindi nauunawaan ang hinaharap, ngunit nakikita ni Jesus ang wakas mula sa simula. Sa bawat paghihirap ay inihanda niya ang kanyang paraan upang maghatid ng kaginhawahan. Ang ating makalangit na Ama ay may 1,000 paraan upang paglaanan tayo, na wala tayong nalalaman tungkol dito. Yaong mga tumatanggap sa isang prinsipyo ng paggawa ng paglilingkod at karangalan sa Diyos na pinakamataas ay makakasumpong ng mga kalituhan na maglalaho, at isang malinaw na landas sa harap ng kanilang mga paa. Matuto sa akin, sabi ni Jesus, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan. Dapat tayong pumasok sa paaralan ni Kristo, upang matuto mula sa kanya ng kaamuan at kababaan. Ang pagtubos ay ang proseso kung saan ang kaluluwa ay sinanay para sa langit. Ang pagsasanay na ito ay nangangahulugan ng isang kaalaman kay Kristo. Nangangahulugan ito ng paglaya mula sa mga ideya, gawi, at gawain na natamo sa paaralan ng prinsipe ng kadiliman. Ang kaluluwa ay dapat na iligtas mula sa lahat ng salungat sa katapatan sa Diyos. Sa puso ni Kristo, kung saan naghari ang perpektong pagkakaisa sa Diyos, nagkaroon ng perpektong kapayapaan. Siya ay hindi kailanman natuwa sa pamamagitan ng palakpakan, ninalungkot dahil sa pagpuna o pagkabigo. Sa gitna ng pinakamatinding pagsalungat at pinakamalupit na pagtrato, siya ay may mabuting tapang pa rin. Ngunit maraming nag-aangking mga tagasunod niya ang may balisa, nababagabag na puso, dahil natatakot silang magtiwala sa kanilang sarili sa Diyos. Hindi sila gumagawa ng ganap na pagsuko sa Kanya, sapagkat sila ay umiiwas sa mga kahihinatnan na maaaring kasangkot sa gayong pagsuko. Maliban kung gagawin nila itong pagsuko, hindi sila makakatagpo ng kapayapaan. Ang pag-ibig sa sarili ang nagdudulot ng kaguluhan. Kapag tayo ay ipinanganak mula sa itaas, ang parehong pag-iisip ay nasa atin na kay Jesus, ang pag-iisip na umakay sa Kanya na magpakumbaba sa Kanyang sarili upang tayo ay maligtas. Kung gayon hindi natin hahanapin ang pinakamataas na lugar. Nais nating maupo sa paanan ni Jesus, at matuto tungkol sa Kanya. Mauunawaan natin na ang halaga ng ating gawain ay hindi binubuo sa paggawa ng palabas at ingay sa mundo, at sa pagiging aktibo at masigasig sa ating sariling lakas. Ang halaga ng ating gawain ay naaayon sa pagbibigay ng banal na espiritu. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng mas banal na mga katangian ng pag-iisip, upang sa pagtitiyaga ay angkinan natin ang ating mga kaluluwa.
Ang pamatok ay inilalagay sa mga baka upang tulungan sila sa paghila ng pasan, upang pagaanan ang pasanin. Kaya sa pamatok ni Kristo, kapag ang ating kalooban ay nalumonn sa kalooban ng Diyos, at ginagamit natin ang kanyang mga kaloob para pagpalain ang iba, masusumpungan natin ang magaan na pasanin sa buhay. Siya na lumalakad sa daan ng mga utos ng Diyos ay lumalakad na kasama ni Kristo, at sa kanyang pag-ibig ang puso ay nagpapahinga. Nang manalangin si Moises, "Ituro mo sa akin ang iyong daan, upang makilala kita," sinagot siya ng Panginoon, "Ang aking presensya ay sasama sa iyo, at bibigyan kita ng kapahingahan." At sa pamamagitan ng mga propeta ay ibinigay ang mensahe, ganito ang sabi ng Panginoon, "Magsitayo kayo sa mga daan, at tingnan ninyo, at itanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan, at lakaran ninyo roon, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa." Exodo Kapitulo 33 versikulo 13, 14, Jeremias Kapitulo 6 versikulo 16. At sinabi niya, "O kung nakinig ka sana sa aking mga utos. Kung magkagayoy ang iyong kapayapaan ay naging parang ilog, at ang iyong katwiran ay parang mga alon sa dagat." Isaias Kapitulo 48 versikulo 18. Yaong mga tumanggap kay Kristo sa kanyang salita, at isinusuko ang kanilang mga kaluluwa sa kanyang pag-iingat, ang kanilang mga buhay sa kanyang pagkakasunod-sunod, ay makakatagpo ng kapayapaan at katahimikan. Wala sa mundo ang makapagpapalungkot sa kanila kapag pinasaya sila ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang presensya. Sa perpektong pagsang-ayon ay may perpektong pahinga. Sabi ng Panginoon, iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Isaias Kapitulo 26 versikulo 3. Ang ating buhay ay maaaring tila isang gusot, ngunit habang itinatalaga natin ang ating sarili sa matalinong dalubhasang manggagawa, ilalabas niya ang huwaran ng buhay at pagkatao na magiging sa kanyang sariling kaluwalhatian. At ang katangiang iyon na nagpapahayag ng kaluwalhatian, katauhan, ni Kristo ay tatanggapin sa paraiso ng Diyos. Ang isang binagong lahi ay lalakad kasama niya na nakaputi, sapagkat sila ay karapat-dapat. Kung paanong sa pamamagitan ni Jesus tayo ay pumapasok sa kapahingahan, dito nagsisimula ang langit. Tayo ay tumutugon sa kanyang paanyaya, "Halina, mag-aral tungkol sa akin, at sa gayong pagdating ay sisimulan natin ang buhay na walang hanggan." Ang langit ay walang tigil na paglapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Habang tayo ay nasa langit ng kaligayahan, lalo pang higit at higit na kaluwalhatian ang mabubuksan sa atin, at kapag mas kilala natin ang Diyos, mas matindi ang ating kaligayahan. Habang lumalakad tayo kasama ni Jesus sa buhay na ito, maaaring mapuspos tayo ng kanyang pag-ibig, nasiyahan sa kanyang presensya. Ang lahat ng maaaring dalhin ng kalikasan ng tao, maaari nating matanggap dito. Ngunit ano ito, kung ihahambing sa kabilang buhay? Nariyan, sila ay nasa harap ng luklukan ng Diyos, at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo, at siya na nakaupo sa luklukan ay tatahan sa gitna nila. Hindi na sila magugutom, o mauuhaw paman, ni hindi sisikatin ng araw sa kanila, o ng anumang init. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay magpapakain sa kanila, at sila'y papatnubayan sa mga bukal ng tubig na buhay, at papahiran ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Apokalipsis Kapitulo 7 versikulo 15 hanggang 17. Dito nagtatapos ang Kabanata 34. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.